kabayan, magandang araw mga ka-DMW. Welcome po dito sa ating programang Usapang DMW, ang tahanan ng OFW. Ako po si Jel Miranda at ngayong araw, bibigyang pugay po natin ang ating mga bagong bayani, ang ating mga overseas Filipino workers na patuloy pong nagbibigay dangal sa ating bansa. Gaganapin sa Malacanang Palace ang 2025 Bagong Bayani Awards at makakasama po natin sa pagkakataong ito ang mga tagapagtanggol ika nga ng adhikaing ito, ang Board of Trustees ng ang Bagong Bayani Foundation Incorporated at isa sa mga 2021 Bagong Bayani Awardees. Let us all welcome sa ating programa si Vice Admiral Eduardo Ma R. Santos. Hi, sir. Good morning. Isang magandang araw po sa inyo. Yeah. At syempre kasama rin po natin ngayon si Miss Edwina Beach. Hi, ma'am. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. At pareho kaming naka-red. Lucky red. At syempre kasama rin po natin sa pagkakataong ito si Miss Alicia De Vulgado. Hello, ma'am. Ay, magandang araw po sa ating lahat at sa mga lahat ng OFW na Yes. nanonood ngayon. Kung gabi man sa kanila, umaga sa atin, nakatutok po sila sa ating programa. At syempre, nandito rin po si Miss Raquel Bracero. Hi, ma'am. Hi, good morning, good afternoon, good evening everyone at sa lahat po ng mga OFWs. At sa pagkakataong ito, syempre kasama rin po natin sa ating programa si Miss Rowena Paragas. Hi, ma'am. Magandang hapon sa iyo, Binibining Jel. Magandang hapon lahat sa ating mga manonood ng Usapang DMW at sa ating mga OFW sa buong mundo. At syempre, kasama rin po natin 2021 Bagong Bayani Awardee, Mr. Lito Doblado. Hi, sir. Magandang hapon po, Miss Jel, at magandang araw po sa lahat ng mga kapwa ko OFW sa lahat po ng panig ng mundo. Alright, so simulan po natin yung ating kwentuhan, di ba? Ang Bagong Bayani Foundation Incorporated, paano po ba talaga nagsimula? Nung 1983 actually nag-umpisa itong yung konsepto na bigyan ng parangal yung ating mga overseas Filipino workers. Panahon pa po ito nung ni dating Pangulong Ferdinand Edalin Marcos Sr. Yes. At siya po naglabas ng ng letter of instruction upang parangalan yung ating mga OFWs. So ang pangalan po noon na register sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, ay Bagong Bayani Foundation, Inc. Okay. Nung 1989 po, ay... Napalitan po ba? Hindi naman. Hindi Ni-request naman. lang napag-isipan ni Secretary Blas Ople na siguro mas mabuti, mas maganda, na ang mag-decide at magbigay itong award ay civilian. Nice. Kaya ganun po yung nangyari. Dati po kasi POEA nagbibigay ng award na pinamumuno ang panahon ni Secretary Pat Santo Tomas. Sinabi ni Secretary Ople na buti pa civilian na lang. Kaya nung 1985 po ay numpisahan na Bagong Bayani Foundation pa rin, pero ngayon civilian. Ang unang-unang chairman po ay si the late Captain Gregorio Oca. Meron din po tayong mga original na meron din po tayong mga original na ayoko po sabihin ko anong edad pero Oo, hindi na po ako mag-compute kasi na po yung 1983. over the years nung una ay 4 na awards lang po yun. Yes. Yung outstanding employee. Pagkatapos meron po tayong award for culture and arts. Yes. At meron din tayong award sa community service. Yung po yung mga tumutulong sa embassies natin tuwing merong Independence Day. Opo. Nadagdagan po yun. Nagkaroon po ng natatanging Bagong Bayani. Ito po ay pinangalanan na Secretary Blas Ople Award na natatanging Bagong Bayani. Sumunod po, nung yumao po si Captain Oca, nagkaroon din po ng Captain Gregorio S. Oca Award for seafarers naman po. Kasi ito pong Bagong Bayani ay land-based at sea-based magkasama. Yes. Ito lang po yung kaisa-isang Award-giving body. award-giving body na involved ang seagoing at ang land-based Yes. organizations. Okay. So bago yung mga categories na ito for the awarding, ang
Bagong Bayani Foundation talaga kinreate para to recognize Yes. OFWs. OFWs. Okay. Correct. Yun. Tapos, with the establishment of DMW at saka ang request din ng naririnig naman natin, yung mga parindig ng ating Pangulo, na magkaroon tayo ng reintegration. Yes. Upang sa ganon, yung mga nagtrabaho sa labas, pagbalik dito ay magiging successful ang kanilang pagbalik at makakatulong sa community tulad ng ginagawa nila nung nandun sila abroad. So, nagdagdag po tayo ngayong taon. Ngayong taon po ay ang narinig nasabi naman ni Miss Jel ay yung gaganapin nito sa Malacanang. Yes po. Kaya ito na po yung anak. Ferdinand R. Marcos Dalawang Jr. Marcos na to, Oo, sir. dalawa na po. Okay. Pero nagdagdag po tayo ng award. Ito po yung Heroic Act. Okay. Marami po yan. At yung social reintegration. Nais ko lang paalam din na over the years, nakapagbigay na po tayo ng 236 individual awards at mahigit 1,700 na group award. Ito po yung mga barko na tumulong ng rescue at sea. At yung mga nangyayari sa karagatan, buong crew po yung binibigyan natin ng award. Yan, okay. So talagang napakaganda po ng mission ng inyong foundation talaga. So ma'am, baka meron kang gustong idagdag kung paano talaga na-establish, of course, yung inyong mission talaga to recognize OFWs. Yes, actually malaki pinagbago kasi iba nung nandoon pa siya sa DMW at ngayon, it's already with the Bagong Bayani Foundation. So, mas nakafocus kami. Kasi dati, iba with the POEA, Gobyerno. daming trabaho niya. So now, talagang itong Bagong Bayani Awards Foundation, nakafocus tayo sa pagbibigay talaga ng mga awards. At nakikita mo na namin talaga how important it is and it really helps Yes. the awardees na ma-feel nila talaga True. itong award na to at dala-dala nila to. You know, we have people from the culture and arts na talagang sumikat. Yung dating painting niya na 1,000, ngayon 1,000,000. Wow. This is no joke. Oo. This is no joke. So that's the venue Because talaga. I'm a collector of arts and nung araw na binili ko na 300, Ngayon, 300 yung lang. value niya. Ngayon, 2 million. Then, Di ba sila Larry Caruba? Hilary. nice. Grabe talaga ang That is because you became an awardee of Bagong Bayani. And it has happened to other skills also. Correct. So nakakatuwa talaga, nabuboost yung talent nila lumalabas. It's really something. Ako, I've been in Bagong Bayani from the beginning. Huwag nyo na itanong. Wait, ma'am. Wala naman sa issue. Ayoko na Very sabihin young ko ilan looking pa rin si ma'am. Hindi ko naman sinabi ko ilan taon. Di ba? Hindi mo siya tinurong, Sinabi ko sir, lang na original member. Pero it really, I saw Yeah. the transformation. I'm a witness to that. And I am so touched every time. And another thing, after a long time sa Malacanang, now we're having again Yes, in back to Malacanang. So, talagang iba ang feeling namin ngayon. Opo, talagang exciting. Nabanggit nyo kanina yung importance. So bakit talaga importante na binibigyan natin ng pagkilala o parangal yung mga OFW? Ma'am Raquel. Okay. Napaka-importanting kilalanin natin yung mga OFWs kasi it boosts their morale and hindi lang yung kanilang talento, kabayanihan, but also yung kanilang pagmamahal sa bayan natin at also pagmamahal sa kung saan sila nagtatrabaho. Malaking bagay yon na makikita na itong isang OFW ay hindi lang nagtatrabaho para sa sarili, hindi lang nagtatrabaho sa bayan ng Pilipinas, pero may pagmamahal din doon sa bayan kung saan sila nagtatrabaho. Totoo. At itinuturing nga natin sila ng mga bagong bayani, di ba po? correct. And napakaraming OFW. And I'm sure, hindi po madali yung pagpili. Di ba? So paano po ninyo pinipili talaga yung magiging awardee? Yeah. Actually, Miss Jel, napakahirap. Kasi halos ng nominees ng mga bagong bayani, talagang magagaling. At kung pwede lang na parangalan silang lahat, gagawin namin. Because it took us talagang deliberation. We review yung kanilang mga
certifications, yung kanilang mga nagawa, yung kanilang background. But nakafocus lang kami yung kung ano yung 2 years na in-award namin Opo. doon sa kanilang experience at saka qualification for that 2 years. So, talagang mahirap. Kasi minsan nga nagtatalo kami, di ba pwedeng lahat na lang sila? At sabi ni Sir Ed, hindi kasi ito lang yung budget natin. Kaya, so nakakaasa lahat dito na nanonood na deserving po lahat yung aming mga award. So sumasakit po ang ulo ninyo. Oo. Pero basically, meron tayong requirements or criteria talaga, ma'am. So paano po natin, ilang yung ating mga categories for this year? Yung binention? Outstanding employee. Yes. Tapos culture and arts. Tapos community service. Tapos heroism Yes. ngayon. Then successful reintegration. Pagkatapos may Blas F. Ople, natatanging bagong bayani. Captain Gregorio Oca for Award for Seafarers. At yung latest po ay special award that tinatawag nating Toots Awards. Yun. Siguro yun na lang muna yung tatanungin ko. Paano po natin pinili yung awardee for that category? Ma'am Rowena? Maybe? Actually, syempre, kami ay tumutugon sa mga nomination documents na galing sa ating mga nominees. At yun ay sinusuring mabuti, tumutugon kami sa kanilang mga base sa kanilang qualification at yung kategorya na para maging bagong bayani awardee. At yun is meron kaming mga dito sa Bagong Bayani Foundation Inc. Meron pinili kaming kaming mga selection and the committee for the selection. And ito po ay pag natapos na namin ito, ini-endorso namin sa Board of Trustees ng Bagong Bayani para maging opisyal at pagpilian at aprubahan kung sino po ang mga napili namin para sa mga nominees. Yes, of course. At sa pagkakataong ito, syempre, mapala din po tayo mga ka-DMW dahil kasama po natin ang isa sa mga naging awardee noong 2021. Sir Lito, kamusta po kayo? Buti naman po, Ma'am Jel. So, that time na kayo ay pinarangalan, ano po yung pakiramdam? Well, sobrang saya po at talagang napakalaking epekto po sa akin ang pagkakatanggap po ng isang karangalan mula sa isang prestihiyosong organisasyon, ang BBFI. So, naging mas lalo po akong nagpursige. Yes. Napapaputi ang aking trabaho bilang isang OFW. At ganun din po sa aking mga advokasya sa pagtulong sa ating mga OFW kapwa Pilipino na OFW. Hindi lang po mga kalahi natin, pati po yung ibang lahi na nakakadaupang palad po natin araw-araw abroad. At yun nga po, napalawak po nito ang mga advokasya ko po. At sa aking pamilya, ramdam na ramdam po nila ang isang karangalan bilang isang bagong bayani ng kanilang ama. At pati po ang aking kumpanya kung saan po ako nagtatrabaho dati. At sobrang proud po sila na isa sa kanilang empleyado ay nahalal o naging isang bagong bayani awardee po. Opo. At yun nga po, sa ngayon po, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Naging isa po akong empleyado po ng Department of Migrant Workers sa Region 4A po sa Calamba. Oo. So after that, nabigyan po kayo ng Opo. award. Opo. Wow, okay. Siguro tatanungin ko na si ma'am, bakit natin napili si Sir Lito that time para bigyan ng award? Naku, kung alam mo lang what we have to go through. Kasi po lahat yung awardees, they submit all their achievements. Yes. So it is really so difficult. And sometimes, talagang ang pagitan nila is napakadikit. Too tight, yes. And so, it is so difficult for us, kasi committee rin naman kami, no, ang judges, to really discuss. Nag-away-away pa kami yan. Totoo yun. But still, we have to get the best of the And of course, may kanya-kanyang tayong, di ba, sa mundo, kung kailan ikaw ang magiging awardee. Bukas siya naman. So, gano'n na lang ang iniisip namin na, they will have a chance to. But we have to really get the best of the lot. Yes. So, gano'n yun. It was really, nag-aaway-aaway kami. So kayo din, ma'am? Karagdagan yan, ang pagbabase natin from the last 2 years of their accomplishment. Kasi kung
masyadong mahaba. Talagang mas mahiraman kami. mahirap. Kaya we really want to have at least from the last 2 years, lahat ng mga accomplishment ng ating mga nominees Yeah. that would like to be an award. So particularly with Sir Lito, ano yung accomplishment mo kung bakit talaga ikaw, para sa'yo yung award? Ang natanggap ko po ay Bagong Bayani Awardee for Community and Social Service. Okay. Maalala ko po, noon po kasi ay panahon ng pandemya. At napakarami po nating mga kababayan ang nawalan ng trabaho. Kumbaga, no work, no pay po sila. At talaga pong yung iba ay halos wala na pong makain, nagugutuman po. At ang kanilang pamilya rin sa Pilipinas, wala rin po silang napapadala kasi wala nga po silang Yes. kinikita, wala silang sweldo. So naging advocacy ko po at ng aking may bahay na tulungan po sila. Bawat isa po sa kanila ay pinag-go-grocery po namin. Every weekend po, pinupuno po namin ng aking sasakyan at umiikot po ako sa buong bansa po ng Bahrain. Sa Bahrain po kasi ako for 20 years. So gaano karami natulungan ninyo? Actually, una po kasi, sabi ko sa misis ko, 50 lang kasi malapit na po kasi 50 lang, sir, ha? Parang 50 years, okay. 50 years old po kasi ako, malapit na po yung birthday ko. Okay. So, nagkataon na sobrang dami po pala, kaya higit pa po doon sa 50. Nag-triple, hindi na po talaga mabilang dahil sabi ko nga sa misis ko, total, hindi pa naman apektado yung aking sweldo at may blessing pa tayo kay Lord, i-share natin. So kasama sa budget nyo talaga? Opo. Nag-adjust po si Mrs. at katuwang ko rin po siya na sinasabi sa akin kung saan ako mamimili at mas mapaparami. Kasi bawat isang kapwa natin OFW, ang pinamimigay ko po talaga ay yung para makaraos po siya ng isang buong buwan. Okay. So gaano katagal yung ginawa yun? Nagtagal po ng maraming buwan, ma'am, hanggang sa... Yun nga po, hindi ko alam na mayroon po pala itong Bagong Bayani Na-nominate awardee. kayo. Ginagawa ko po yun sa akin lang po eh. Madalas nga po tinatanong nila na, ano pong organisasyon ninyo? Wala po bang tarpaulin? Wala po bang picture? Ganon. So, sabi ko po sa kanila, wala po. Sa akin lang po ito. So, yun po ang naging isa sa pangunahing dahilan po siguro kung bakit Yes. nakumbinsi ko po ang ating mga Very board of deserving naman directors. talaga si Sir, di ba? Opo. So 2021 yon. And then naging part kayo ng DMW. Anong year na po? 2024 po, ng February, nag-join po ako ng DMW sa central office po. And then last January 25, ako naman po ay nadistino po sa Calamba. At ngayon po ang aking katuwang sa paglilingkod sa kapwa OFW, ang aming regional director na si Attorney April R. Casabuena. At may bago po kaming chief ngayon. Shout out po sa kanya. Hello Si po. Chief Melvin Caseda. Dati po siyang welfare officer Yes. po sa Dubai. So, ayun po, isang napakagandang oportunidad po na ako bilang isang OFW, ako bilang isang Bagong Bayani Awardee ay nabigyan ng pagkakataon na mapaglingkuran po ang kapwa ko OFW. Tama Sa po. tahanan po ng Yan. OFW. Yun, talagang ang DMW po ang tahanan ng OFW. Yes. So kanina na-mention ni Mama Edwina na nagiging, kumbaga, avenue to para to showcase your skills and then Yes. magkakaroon kayo ng bigger opportunities. And yung pagtulong po ninyo sa Bahrain, mas naging malawak, Opo. 'di ba? Kasi naging parte na kayo ng kabuuan ng Departamento ng Migrant Workers. Opo. Okay, so balikan ko lang yung inyong foundation. Since kayo ay non-government organization, paano nyo na itataguyod? Of course, itong napakalaking event na ito. Yung, Kahit sino po. Yes, sir. Kami po yung committee, pero sabi namin siya ang waste. Yo. Sige, sir. alam nyo, ito ipinamahan na lang sa akin ni Captain Oka. Oka, oo. Kaya ang unang utos niya ay siguruhin mong wag masyadong maraming pera. Opo. Dahil baka magka-interest yung mga tao. Oo. Kaya tuloy-tuloy po yung aming fundraising. Kasi dumadami po yung awardees. Malaki din naman po yung nasa envelope. At yung may mga trophies. Sige. At mga Pwede po natin medals. i-mention, ma'am, per category, ano yung makukuha ng mga awardees? Each per category, halos pareho eh.
Pare-pareho silang lahat. Doon sa laman ng envelope, pare-pareho din. Tapos, meron silang trophy, Yes. meron silang medallion, and of course, may Katulad po ng suot ni Sir Lito. Okay. Yeah. Yan na yun. Proud to wear. suit niya. Nakakatawa naman suot ni Sir Lito, di ba? Yeah. So, kamusta yung preparation for the upcoming event po natin? Ay, nakahanda na rin po kami. At sila naman ang, ako naman yung taga-produce lang ng... Pera. Sana. Sige ma'am, pwede po natin i-share. Ma'am Raquel, Ma'am Alice, and Ma'am Weng. Actually po, napaka-tagal po namin itong pinaghahandaan. Especially po yung selection ng awardees natin kasi lahat po sila is supposedly endorsed po ng labor attaché. Naalala ko na parati kami nagsusum meeting sa lahat ng labor attachés to encourage them also to nominate more. Kasi para walang ma-left out. Opo. Lahat kung po pwede, they have to scout for nominees na deserving. Yes. Para at least mas malawak po sana yung ating mabibigyan at makikilala pong mga bagong bayani. So usually po yun ang ginagawa namin. Sister Ed, yan ang talagang tiga-push sa amin. Siya ang ninong na. Idagdag ko pa, Sige ma'am. during the time na kami talagang pinaplano namin itong awarding na to, nasa kalagitnaan ng mga typhoon yan na talagang kahit na Kahit baha, bumabagyo. sumusugod kami sa Intramuros para lang matapos namin itong Kayo pala'y bayani rin. Di ba? May kasama pa yung away-daway, no? Kasi yung gusto niya, di ko gusto. Opo. Alam mo na yun. Yes. Well, good thing mayroong qualification, may category. Yeah. Doon naman kami Talagang nagbe-base talaga. nakafocus. Kami So, so, yung criteria. Kasi dapat ma-meet niya yung criteria. Oh, pero mahirap din kasi kumisan very close. Yeah. So, sino nagbibigay ng final decision? At saka may Tinatali idadagdag po ako namin doon. yung Standing funding scores. Yeah. Idadagdag lang ako doon kasi, Miss Chel, isa po sa criteria is dapat umalis po yung bayaning yon, bagong bayani, ng legal. So, ibig sabihin, hindi siya nag-cross country. Ibig sabihin, tinapos niya yung kontrata niya, umuwi siya, hindi siya lumipat ng ibang employer. Kaya napaka-importante po na marinig po ng ating mga OFWs kasi hindi natin alam na naging bayani na pala tayo sa ginagawa natin, but then, titingnan po natin, paano ho ako nakarating dito sa bansang ito? Kasi isa po yun sa criteria, tinitingnan. Kasi gusto natin, ang ating gobyerno, ang DMW ay tinitingnan na lahat ng ating mga OFWs ay aalis ng legal. So, yun po yung isang criteria Basic na criteria. tinitingnan po ng ating mga Pero meron po ba kasamahan. nag-submit na ng nomination or entry na nakita nyo talagang Yes. may gano'n? Marami po. Marami. Marami po. Kaya sayang nga po eh. Opo. Kasi nakagawa sila ng gano'n. Kaya lang, hindi ho legal ang pag-alis. They did not live through the system. So siguro yung information dissemination natin sa mga OFW na itong award-giving body na ito po talaga yung aming requirements or criteria just in case meron kayong inonominate. Paano nyo po pinararating sa kanila? Actually. So ma'am, paano? Meron naman kaming communication with all the MWOs. Ayun, Because sila yung nag-ano rin ng information Yes. na we are open for nomination. So, maganda naman yung aming how we are doing it. Hindi basta-basta magno-nominate Opo. ka. Yung mga labor attaché po, sila yung nagdi-disseminate dun sa kanilang jurisdiction. Kung ano tong bagong bayani award na to. Ano yung mga criteria. At nandoon po yun, yung kailangang legal kang umalis. Okay. So sabi nyo kanina, panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inumpisahan. sa Malacanang ginawa. Malacanang. And then this November 2 or 18, 3 times, no? Sa Malacanang. Malacanang, ginawa. Tapos medyo naglal, no? Opo. Ngayon, Malacanang na naman. Opo. So how does it feel na babalik sa Malacanang Ay, with anak? Actually, ako most especially kasi I was from the first, na tunto ako na, ngayon we're back to Malacanang. And I really recognize the efforts of our president now na naisip niya, oo nga. After all, it was my father Yeah. who gives the award. So now, siya na. And kaya enjoy kami kasi ngayon
Malacanang na pipila na naman tayo. Cheche ko na Yes. naman. Yun lang. Oh, securities. Yes, of course. Opo. Sige, balikan natin si Sir Lito. Paano nyo na-encourage yung mga kapwa mo OFW na, to do good things and not just to recognize din naman? Yun nga po, dapat parati lang na bukal sa kalooban mo yung ginagawa mo. Parang natural lang po kasi wala ka naman dapat maging motibasyon kung hindi yung pagbutihin mo yung trabaho mo bilang OFW, matupad mo yung pangarap mo kasi bawat isang OFW po ay merong kanya-kanyang rason. Ayun ay mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. So, plus factor na lang po siguro yung pagkatapos ng trabaho mo ay may panahon ka pa para sa komunidad Yes. at gawin din yung pagtulong para sa kanila kasi sa totoo lang napakarami pong nangangailangan ng tulong abroad. Hindi po lahat ay nagiging matagumpay. Opo. Yung mga hindi pinalad, sana may mga katulad po namin na talagang yaon ang advokasya. Opo, kasi nakasalalay po yung pagkilala hindi lamang ng sarili mo, ng pamilya mo, ng komunidad mo kung saan ka galing. Kung hindi pagkilala po ng bansa na pinanggalingan mo, ng buong mundo. Dala-dala mo po yun bilang isang OFW. Huwag po natin sanang kalilimutan. So, nabigyan na po tayo ng pagkakataon na mga ibang bansa, make the best out of it. Pakita natin kung ano yung kakayahan natin bilang Pilipino. Para pakita rin po natin sa kanila na hindi sila nagkamali na of all the other nationalities around the world, Pilipino yung pinili nila bilang isang empleyado ng kanilang kumpanya. Very well said. Thank you so much, Sir Lito. And very proud kami na ikaw ay isang OFW, kinatawan ng mga kapwa mo OFW at tuloy-tuloy yung pagtulong mo sa ating mga kababayan. Thank you so much po. And to end our conversation, baka meron po kayong mga mensahe sa ating mga taga-subaybay. Nasa inyong pagkakataon. Yes, ma'am. Sa mga OFW sa buong mundo, sana alalahanin ninyo that you are the ambassador of the Philippines. At sana makilala tayo bilang hindi lang mahusay na manggagawa, kung hindi dapat makita nila yung kalooban natin, makita natin na maganda, kung ano, who are those Filipino workers, kung bakit tayo naiba sa lato ng mga trabahador sa buong mundo. Yun lang po. And I'm proud to be a Filipino. Thank you so much, ma'am. Ma'am Morena. Of course, itong advocacy yan ng BBFI, no? Napakaganda para magkaroon ng platform, no, ang ating mga OFW to motivate at ipagpatuloy nila ang pagiging mabuting manggagawa sa buong mundo. Napakamagandang motivation po sa lahat ito at para din po sa mga susunod na henerasyon na maging OFW, naway ito ang maging foundation nila at para sundan, lalo na ipagbuti nila ang kanilang pagiging mabuting manggagawang Pilipino. Thank you so much, ma'am. Ma'am Raquel. Okay. Sa lahat po ng ating mga mahal na OFWs, ito pong Bagong Bayani Award ay para sa inyong lahat po ito. Kaya ito po ay magiging guide sa inyo na kung ano po yung dapat o karapat-dapat nga gagawin. Hindi lang para sa sarili natin, para sa ating pamilya, pero sa buong nasakupan nyo na sana pag nandyan kayo sa ibang bansa ay aalalahanin natin, nadatangay natin, dala natin ang pangalan ng Pilipinas. Good luck, everyone. Thank you so much, ma'am. Sige, ma'am. Wow. Well said. Totoo po yan. At ang tanging maidadagdag ko ay lahat po kayo, lahat ng OFWs, you are all candidates to become natatanging bayani. So, lagay niyo po sa puso niyo yan at gawin po natin ang lahat tama at maipagmamalaki ng ating bansa. Yun lang po. Thank you so much, ma'am. Napakaganda ng mensahe. Siguro bago si Vice Admiral, Sir Lito, ano pong mensahe ninyo? Sa mga kapwa ko OFW, ipagpatuloy nyo lang po ang pagiging world class. Hindi lamang po sa kakayahan, sa talino, kung hindi na rin po, pati na rin po ang pakikipagkapwa-tao. Puso talaga, sir. Diba? Puso po talaga. Alright, thank you so much, Sir Lito. Vice Admiral, ang mensahe niyo po. And then, please do invite them
sa ating Yes. gagawing awarding. Yes, nais ko pong sabihin na bilang panghuli ay una-una at ating kina-congratulate yung mga mananalo ngayon ng award para sa taon na ito. At lahat po ng mga nagkamit po ng awards nung una pang panahon. Meron po tayong organization ng mga awardees. Tawag po namin doon alumni, ayaw naman nila dahil hindi naman daw eskwelahan. Yes. So mga previous awardees, upang sa ganun po ay makatulong pa tayo lalo sa ating mga kasamahan. Yung iba po ay nandun pa sa abroad, nagtatrabaho pa. Yung iba nandito na, nakabalik na, nagkaroon na ng magandang buhay. At ating hangarin po na lahat-lahat sila ay magsama-sama, magtulong-tulungan upang sa ganun ay mapairal natin ang pagganda ng ating komunidad. So, once again, hindi po natin kinakalimutan yung ating mga katuwang sa foreign embassies. Sila po yung talagang nag-iikot, naghahanap at actually yung unang screening ay sa kanila galing para hindi nahihirapan hindi masyado mahaba itong away nitong ating committee. Na-screen na po sila noong una. Kaya medyo gumaan po ang gawain ng ating awards committee. Kaya lang tulad ng sinabi dahil dikit-dikit yung score talagang nagkakaroon sila ng diskusyon na upang sa ganon ay manalo naman yung talagang dapat manalo. Kaya lang, pwede rin naman palang ulitin po sa susunod na naman habang hindi pa nakukuha yung award. Kaya't inaasahan ko po na lahat kayo ay ipagpatuloy ang ating ginagampan ng gawain sa mga sarili nating bansa na adopted countries nyo ngayon. Huwag kakalimutan yung inang bayan. At inaasahan po natin na ipagpatuloy itong ating adikain na pagandahin ang buhay ng mga ibang kababayan natin na hindi makakuha ng magandang pagkakataon dito ay baka sa ibang bansa naman magkaroon ng kanilang katuparan. So meron po tayong additional na avenue na approach kung paano makatulong sa buong kabayanan. So inaanyayahan ko po kayong manood. Hindi po natin alam kung paano. Sa RTVM, sir, and kumpleto Facebook naman Live. yung coverage nun. Yes. Yeah, kumpleto naman po yung coverage noon. Nung una po kasi sa labas kami nagkakandak ng awarding maraming mga alumni, maraming mga former awardees na talagang nakakarating. Inaasahan po natin makarating din sila at yung mga ibang bisita po kung makakuha ng clearance pakisabi lang po sa atin para mabantayan din po yung inyong pagpunta sa award ceremonies. Ngunit hindi lang po ito ngayon, continuing po ito. Tuloy-tuloy po itong ginagampanan namin. At habang nandito pa kami at nakakatulong sa ating mga OFWs, asahan po nyo nandito kami lagi. At we will always do our best na maging equal, maging just itong pagbibigay natin ng awards. Sana magkakaroon po tayo ng mga documentaries nung awards para mapalabas po natin. Makita din ng iba yung mga hindi nakapunta kung ano yung nangyari nung award ceremony sa Malacanang. Once again, ipaglaban po natin yung ating pairalin po natin yung ating mga OFWs. Malaki po yung sakripisyo nilang ginagawa. Hindi lang sa kanilang sarili, pati sa kanilang pamilya, pati sa bansa na rin. So, binabati ko uli at pinaparangalan ang ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po.
Thank you so much, Vice Admiral. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Bagong Bayani Foundation Incorporated, thank you so much sa inyong mga sakripisyo din and the effort para kilalanin ang mga karapat-dapat na OFW. And of course, thank you so much, Sir Lito, ang ating awardee noong 2021. Once again, maraming salamat po ang ating mga nakasama sa pagkakataong ito, sina Vice Admiral Eduardo R. Santos, Ma'am Edwina Beach, Miss Alicia De Vulgado, Miss Raquel Bracero, and Miss Rowena Paragas, and of course, Sir Lito Doblado sa pagbahagi po sa amin ng impormasyon. Muli po mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayo na makasama sa pagdiriwang ng 2025 Bagong Bayani Awards sa Malacanang Palace. Kasama po ang ating mahal na Pangulo. At syempre po, sa mga hindi makakapunta sa ating venue, mapapanood po ninyo yan live stream via RTVM at sa ating Facebook page na DMW at BBFI. Ako po si Jel Miranda at ito ang Usapang DMW, ang tahanan ng OFW. DMW, tahanan ng OFW.